Una po, magandang tanghali po. Inyong lahat, maraming salamat po sa ating mga kapatid sa media. Kasi kung wala kayo, hindi po natin mapapalaganap itong mensahe natin. Ito pong programa natin na ito po malinaw na nasa Constitution po talaga. Isa po yan na pinalalakas natin. At ang gusto po natin lang ngayon na nagkakaroon po ng tamang exposure sa media ito, malaman din po ng ating mga kasama sa gobyerno na kailangan din po natin dagdagan ng budget patungkol po sa pag-recruit service. Dahil nung pinag-aralan po namin ito na hindi po sapat. Ito po ay kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ito pong ginagawa natin ay para makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. At yung mga interesado na pumasok sa pagiging reservist, bukas na bukas po ang ating sandatahang lakas. Wala pong pwedeng pumigil sa inyo. Ito po ay isang bagay na ito po ay kumbaga duty po natin dito. Hindi po ito pwedeng mawala. Kumbaga kapag ikaw ay isang Pilipino, kailangan kasama yon sa isang pagiging Pilipino na ikaw ay nagserbisyo sa bayan. Active duty training na po aking pangarap at yan po hindi mawawala po yan. Siguro sa natitira pong 4 na taon, expectin nyo po na dadating po yung punto. Sa ngayon po kasi nandun po kami sa mandatory ROTC pa lang. Pero ako po, kung tatanungin niyo po ako, kung ano yung nasa puso ko, ay dapat po talaga compulsory po talaga natin. Kailangan pagdating ka ng 18. Hindi naman po sa usapin lang ng pagiging military, hindi naman po. Yung disiplina lang po na sana makuha ng ating mga kabataan, na makuha nila yung disiplina. At yung katulad po ng bilanggit ko kanina doon sa aking talumpati, napakasarap po na yung sarili mo, ikaw ang master ng sarili mo. At itong pagkasasagawa mo ng basic military training, ito, naniniwala ako, pagkatapos mong gawin ng training, ikaw ang master ng sarili mo. any follow-up question? Diplomatic relation sa China. Wala naman po tayong kaaway sa ngayon. Ang ating pong foreign policy pa rin, tayo po ay kaibigan ng lahat. Kung ano man po yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea, inaasahan po natin na maaayos po yan ng ating Department of Foreign Affairs. Inaasahan po natin na sila ay tumindig at ipaglaban yung ating karapatan sa illegal na pamamaraan. Alam niyo po, ako po ay nandito ngayon sa Philippine Navy at hindi lang po sa Philippine Navy, kundi sa ibang branches pa ng Armed Forces of the Philippines at talaga po ako po ay aktibo na sumusuporta sa ating sandatahang lakas. Hindi po yan sa usapin ng politikal, kundi sa pagiging Pilipino po yan. Sapagkat obligasyon po natin lahat na suportahan natin ang ating kasundaluhan. Nasaan man sila, hindi man po West Philippines sila. Dahil meron pa rin po tayong domestic alam niyo naman po yan, hindi pa rin tayo masyadong tapos doon sa usapin na yun. Kasama po tayo ng armed forces. So hindi po pumipigil sa akin na kausapin po kahit na sino. Bilang isang politiko, bilang isang senador, lahat po ng meron tayong diplomatic relation, pwede ko po yan kausapin, pwede ko pakiusapan, pwede akong maging tulay. Ako po ay lahat yan, pwede ko pong gawin yan. Pero isa lang ang maipapangako ko sa bansang ito. Kapag ano po ang naging posisyon ng armed forces sa darating na panahon, kung ano po ang posisyon ng armed forces, hindi ko po posisyon, kung ano ang posisyon ng armed forces, yun po ang susuportahan ko. Dahil naniniwala po ako magsimulat na buo ang ating bansa, ang katipunan na nandyan sa insignia ng armed forces, ibig sabihin, hindi po itong gobyerno ito ay buo, tumatakbo at utang natin sa armed forces ang ating kalayaan. Kaya ako po ay nasa inyo ang 100% po ng support.